Ang isang bagong empleyado na nagngangalang Cheon Sarang ay dumating sa King Hotel ilang araw na ang nakalipas upang mag-apply para sa trabaho. Noong una niyang nakita ang resume ni Cheon Sarang na may degree lamang sa pamamahala, inisip agad ng manager na i-reject siya. Ngunit pagkatapos makita ang kanyang palakaibigang ngiti, nagpa siya ang manager na bigyan siya ng pagkakataon para sa isang interview. Tinanong ng manager kung ano ang kanyang mga hilig at sumagot si Cheon Sarang na gusto niya ang pagtugtog ng piano. Piniling ng manager sa kanya na mag-perform ng isang piraso. Ngunit lumingon si Cheon Sarang sa silid at walang nakitang piano. Ngunit nakita niya ang manager na naghihintay na may pag-asa, kaya nagpa siya si Cheon Sarang na mag-perform ng isang air piano piece. Ang kanyang hilig ay ang pagtugtog ng piano. Ngunit tinugtog niya ang 8 chopsticks dahil ang pagtugtog ng piano ay kanyang hilig at hindi ang kanyang specialty. Pagkatapos ng interview, pakiramdam ni Cheon Sarang ay wala siyang pag-asa, kaya niyaya niya ang kanyang dalawang matalik na kaibigan sa isang bar upang mag-relax. Sino ang mag-aakala na paggising niya kinabukasan, nakatanggap siya ng notification na natanggap siya sa King Hotel. Pagdating niya sa hotel at natapos ang bagong training para sa empleyado, naitalaga si Cheon Sarang na mag-training sa gifit ng hotel. Dahil sa magandang hitsura ni Cheon Sarang, nakita siya ng isang lalaking nakasuot ng t-shirt na may print ng tigre. Pagkatapos, inutusan ng lalaki ang isang tao na magbigay kay Cheon Sarang ng isang sobre na nag-aanyaya sa kanya na pumunta sa kanyang hotel room upang magkita. Yung lalaking may tigre sa likod, nako, hindi inaasahan ni Cheon Sarang na makakakilala siya ng ganoong klaseng nakakainis na bisita, kaya nagmadali siyang pumunta sa gifis para hanapin ito at makipag-usap. Sa huli, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng t-shirt na may print ng tigre na tumatakbo sa treadmill. Kaya, lumapit si Cheon Sarang at direktang pinabilis ang treadmill ng lalaki na naging dahilan para mahulog ito mula sa treadmill. Pagkatapos, lumapit siya at sinabi sa lalaki, kung ipagpapatuloy mo pa yan, ako mismo ang magtatapos sa'yo, ikaw naman Yakis. Ang pangalan ng lalaki ay Guwon at siya ang anak ng may-ari ng hotel. Ilang araw na ang nakalipas, inilipat lang siya ng kanyang ama sa logistic company ng pamilya para magtrabaho. Noong araw na iyon, siya ay dumating sa kumpanya sa pamamagitan ng pagparachute mula sa isang pribadong eroplano. Pagkatapos ng isang perpektong pagbukas ng parachute sa himpapawid, ligtas na lumapag si Guwon sa rooftop ng gusali. Dumating si Guwon sa logistic company bilang isang trainee upang maranasan ang trabaho mula sa pinakamababang antas. Ayon sa pangunahing pagsasanay, tinawag si Guwon at ang isa pang bagong empleyado ng supervisor at binigyan ng mga gawain sa paglilinis. Ang trabaho ni Guwon ay mag-print ng mga dokumento. Sa sandaling iyon, ang isa pang bagong empleyado ay dumaan pagkatapos matapos ang kanyang trabaho at nakita si Guwon na hindi pa tapos mag-print ng mga dokumento, kaya't nagkusang loob siyang tulungan si Guwon. Sa kasamaang palad, dumating din ang supervisor sa sandaling iyon, nakita ang error message sa printer at inilabas ang toner cartridge. At sinabi sa bagong empleyado na may problema ang toner cartridge. Sinabi niya na dapat itong alugin ng malakas at ibalik sa printer. Ginawa ito ng bagong empleyado at malakas na inalog ang cartridge. Ang resulta ay mabilis na naakit ng ingay ang atensyon ng manager. Nang makita ito, mabilis na inilagay ng supervisor ang lahat ng responsibilidad sa bagong empleyado. Natakot ang bagong empleyado na mawawalan siya ng pagkakataon para sa internship, kaya't agad siyang humingi ng paumanhin at nangakong lilinisin ang kalat kaagad. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Guwon sa bagong empleyado, bakit ka humihingi ng paumanhin? Wala ka namang ginawang mali. Ang kasalanan ay hindi sa bagong empleyado, ginawa lamang niya ang sinabi sa kanya. Hindi inaasahan ng manager na may trainee na maglalakas loob na tutulan siya, kaya't agad niyang sinigawan si Guwon na huwag na silang pumasok bukas. Kanya-kanyang pinawalang bisa ni Guwon ang kanilang internship. Nang marinig ng manager na sisantihin niya sila, agad na kinuha ni Guwon ang kanyang telepono at tumawag. Sinabi sa kabilang linya na magpadala ng tao sa operations department para maglinis. Sabi mo magpapadala ka ng tao, Director Choi. Isa lang ang direktor na may apelyidong Choi sa ating kumpanya at siya ang kalihim ng chairman. Tama, sino ka ba? Ang pangalan ko ay Guwon. Nang marinig ang apelyido ni Guwon, agad na naisip ng manager na ang chairman ng kumpanya ay mayroon ding parehong apelyido. Mabilis na dumating si Director Choi sa operations room. Nang makita siyang dumating, nagpaalam si Guwon at umalis. Pagkaalis ni Guwon, ibinuhos ng manager ang kanyang galit sa natitirang bagong empleyado. Ngunit hindi inaasahan, bumalik si Guwon at sinabi sa bagong empleyado, kung sasama ka sa akin ngayon, magiging regular employee ka kaagad. Magiging tapat ako sa iyo, sir. Nang malaman ang nangyari sa kumpanya, pinagalitan ng tatay ni Guwon si Guwon ng mahigpit. Sa sandaling ito, sinabi ni Guwon sa kanyang tatay na ayaw niyang manatili sa kumpanya at nagpaplano siyang pumunta sa ibang bansa upang mag-aral. Ang desisyon ni Guwon ay eksakto sa nais ng kanyang madrasta. Bago pumunta sa ibang bansa, lumipat si Guwon sa hotel upang pansamantalang manatili. Ngayon, pakiramdam ni Cheon Sarang ay masama ang kanyang tiyan, kaya humingi siya ng pahintulot sa manager upang pumunta sa banyo. Ngunit sinabi sa kanya ng manager na mayroong isang FE na bisita na nangangailangan ng tulong upang kunin ang nakalimutang cellphone sa kanyang kwarto. Abalado ang front desk kaya walang available na staff. Hiniling ng manager kay Cheon Sarang na tiisin muna ang sakit at kunin ang cellphone ng bisita. Walang magawa si Cheon Sarang kundi magmadali papunta sa essay room. Nakita niya ang cellphone na naiwan ng bisita sa kwarto. Ngunit nang kukunin na ni Cheon Sarang ang cellphone para umalis sa kwarto, biglang kumalam ang kanyang tiyan. Agad siyang tumingin sa inidoro sa banyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto mula sa labas. Hindi inaasahan, pagkatapos kunin ang mga dokumento at paalis na siya sa kwarto, nakarinig si Guwon ng kakaibang ingay mula sa banyo. Pumasok si Guwon upang tingnan ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na si Cheon Sarang ay nakaupo sa inidoro. Ay hindi sinasadyang gawing transparent ang partition. Ang empleyado
empleyado ng hotel ay hindi lamang nakagalit sa isang na bisita, ngunit pagkatapos nito ay nalaman pa niya na ang bisita na iyon ay ang bagong itinalagang leader. Mas malala pa, ngayong araw, siya ang naatasan na magbigay ng bulaklak sa leader. Kaya, ginamit ni Cheon Sarang ang baukwet upang takpan ang kanyang mukha nang umakyat siya sa entablado. Ngunit ang kilos na ito ay lalong nagpaduda kay Guwon. Upang mabawasan ang kahihiyan, mabilis na pinalakpakan ni Cheon Sarang ang mga empleyado sa ibaba. Pagkatapos ng pagpupulong, tinawag ni Guwon si Cheon Sarang sa kanyang opisina. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman niya ang dahilan kung bakit itinuring siya ni Cheon Sarang na manyakis. Kaya, hindi niya talaga kinumpirma ang batay lamang sa aking mga damit, hindi ka talaga siya. Ano sa tingin mo ang tingin mo sa akin? Kahit mamatay ako, hindi ko gagawin iyon. At hindi ka rin ang aking tipo. Pasensya na. Sa sandaling ito, mabilis na ngumiti si Cheon Sarang ng isang profesional na ngiti, humihingi ng tawad kay Guwon. Nang makita ang ngiti ni Cheon Sarang, sinabi ni Guwon sa kanya, ayaw ko sa ganitong peking ngiti. Sa oras ng trabaho, dapat may ngiti sa iyong mukha. Ngiti ka pa, sisante ka na. Pagdating ng gabi, sa oras ng hapunan, dinala ng assistant ni Guwon si Cheon Sarang sa restaurant ng hotel. Ito ay dahil magsasagawa sila ng isang welcome party para sa pagiging bagong pinuno ni Guwon dito. Nagtungo si Cheon Sarang sa party bilang kinatawan ng mga outstanding employees ng hotel. Pagkapasok pa lang niya sa restaurant, namangha na siya sa karangyaan nito. Umupo si Cheon Sarang sa pinakadulo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ang ama ni Guwon, ang chairman ng King Group, upang magbigay ng talumpati sa lahat ng mga bisita. Naakit ang atensyon ng chairman sa ginawa ni Cheon Sarang. Pagkatapos malaman na si Cheon Sarang ang kinatawan ng mga outstanding employees ng hotel, inanyayahan siya ng chairman na pumunta sa harap upang magsalita bilang kinatawan ng mga empleyado. Isang malaking karangalan para sa amin ang isang department head na may mabuting katangian at katalinuhan, sabi niya. Ang ekspresyon ni Cheon Sarang ay lubos na nagustuhan ng chairman. Agad niyang inutusan ang chef na iwanan ang pinakamahalagang bahagi ng abalon para sa ating mahusay na empleyado. Pagkatapos, si Guwon naman ang nagbigay ng talumpati sa mga bisita. Nagpatuloy ang party. Sa gitna nito, umalis si Cheon Sarang, bitbit ang abalon na ibinigay sa kanya ng chairman. Pagkatapos nito, pumunta si Cheon Sarang sa opisina ni Guwon at sinabihan na, sa kinaumagahan, sasama siya sa isang business trip kasama si Guwon upang mag-shoot ng isang promotional video para sa hotel. Kinabukasan, maagang dumating si Guwon sa airport at nakita si Cheon Sarang na nakasuot ng pang-araw-araw na damit sa halip na business attire. Sa unang pagkakataon, napansin ni Guwon na si Cheon Sarang ay mukhang medyo pambabae rin. Nang lumapit si Cheon Sarang, agad na binago ni Guwon ang kanyang romantikong saloobin kanina at hiniling sa kanya na tulungan siyang dalhin ang kanyang bagahe. Nang itulak ni Guwon ang maleta patungo kay Cheon Sarang, mabilis siyang umiwas, kaya't dumulas ang maleta sa ibang direksyon at tumama sa isang taong naglalakad. Hoy, binata, halika rito saglit. Umalis muna si Cheon Sarang at ang assistant ni Guwon, iniiwan siyang mag-isa. Sumakay ang tatlo sa eroplano at ligtas na lumapag. Sumakay si Guwon sa sports car na inihanda ng kumpanya para sa kanya. Tiningnan ni Cheon Sarang ang sports car na may nagniningning na mga mata. Ngunit nang siya at ang assistant ay sasakay na sana sa sasakyan, sinabi ni Guwon sa kanila na maghanap sila ng sarili nilang paraan upang makarating sa hotel. Pagdating sa hotel at pagkuha ng mga kwarto, nakakuha si Guwon ng tawag mula sa kanyang tatay na nag-utos sa kanya na gawin ng maayos ang interview dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay magiging kinatawan ng imahe ng grupo sa publiko. Pagkatapos magsalita, agad niyang ibinaba ang tawag bago pa man makasagot si Guwon. Pagkatapos magpahinga ng isang gabi sa hotel, kinaumagahan ay araw na ng interview. Sa sandaling ito, binigyan ng staff si Cheon Sarang ng isang bagong dokumento at sinabi sa kanya na sundin ang binagong dokumento para sa paggawa ng pelikula. Hindi inaasahan, ang binagong dokumento na ito ay ginawa ng kapatid ni Guwon. Hindi pa malinaw kung ano ang layunin ng kanyang kapatid sa pagbabago ng script ng interview. Sinuri ni Cheon Sarang ang nilalaman ng bagong script upang maging pamilyar dito. Sa sandaling ito, si Guwon ay handa na at dahan-dahan pumunta sa interview area. Tumingala si Cheon Sarang at tiningnan si Guwon na dahan-dahang lumalapit sa kanya, naakit sa kanyang karisma at presensya. Ngayon, hindi lang natin alam kung magiging maayos ang kanilang interview. Ang isang babae ay hinila ng kanyang boyfriend sa bundok sa gabi upang panoorin ang tanawin. Ngunit pagkatapos nilang umakyat sa bundok, nakatanggap ang kanyang boyfriend ng tawag mula sa kanyang mga dating kaibigan na nag-aanyaya sa kanila sa isang reunion ng klase. Kaya, nagplano siyang umalis. Nakalimutan kong may reunion ng klase ngayon, sabi niya. Nag-iingay sila, kaya samahan mo ako, okay? Huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta. Hindi ako komportable sa mga estranghero, sabi ng babae. Okay lang iyan, kaibigan ko sila. Bilisan natin at ilagay ang lock ng pag-ibig at saka tayo umalis. Pagkatapos, dinala ng boyfriend ang babae sa tuktok ng bundok, kung saan nakasabit ang mga lock ng pag-ibig. Pagkatapos magdasal ng mabilis, napansin ng babae na hindi isinabit ng kanyang boyfriend ang lock sa tulay, kundi itinapon lamang ito at itinago ang susi. Paano mo magagawa ito ng ganyan lang? Tanong niya. May kahulugan pa rin iyon, sagot niya. Ayaw ng babae na dumalo sa reunion ng klase kasama ang mga kaibigan ng kanyang boyfriend. Ngunit sinabi niya sa kanya na magpapalamig
lalamig lang siya at aalis din sila kaagad. Pagdating sa lugar, natuklasan ni Cheon Sarang na halos lahat ng kaibigan ng kanyang boyfriend ay mga babae. Pagkatapos ipakilala si Cheon Sarang sa lahat, dinala siya ng kanyang boyfriend sa upuan at umalis upang batiin ang kanyang mga kaibigan sa kabilang panig. Ngunit pagkatapos noon, nanatili siyang umiinom at naglalaro kasama ang ilang babae, hindi man lang pinapansin si Cheon Sarang na nakaupo mag-isa. Matagal na naghintay si Cheon Sarang para sa kanyang boyfriend, at nang makita niyang hindi man lang siya inalala nito, nagpasya siyang tumayo at umalis. Ngunit nang lumabas siya ng restaurant, tumakbo siya sa kanya. "Pasensya na, galit ka ba?" tanong niya. "Galit ako. Iniisip ko kung dapat pa ba kitang ituloy," sagot niya. Nang makita na talagang galit si Cheon Sarang, hinila siya ng kanyang boyfriend at sinabi na magpapaalam lang siya sa kanyang mga kaibigan at ihahatid siya pa uwi kaagad. Tumayo si Cheon Sarang sa labas ng pinto at pinanood siyang pumasok upang magpaalam. Pagkatapos, pumunta si Cheon Sarang sa isang observatory sa gilid ng kalsada at pinanood ang tanawin ng lungsod sa gabi, nang hindi namamalayan na ang lalaki sa tabi niya ay ang department head sa hotel na kanyang pinagtatrabahuhan. Tumingin silang dalawa sa malayo at sabay na bumuntong hininga, tila pareho silang may mga problema. Pagkatapos, umalis silang dalawa sa observatory, ang isa ay lumiko sa kaliwa at ang isa naman ay sa kanan. Sila ang pinakasikat na magkapatid sa nightclub. Sa tuwing tutugtog ang masiglang musika, sila ang nagiging pinakamaliwanag na mga babae. Sa tatlong magkakaibigan, si Cheon Sarang ay isang receptionist sa isang 5-star hotel at si Oh Pyong-ihwa naman ay isang flight attendant. Ngayon, iginya ni Oh Pyong-ihwa ang isang pasahero sa kanyang upuan. Hiniling sa kanya ng pasahero na ilagay ang kanyang bagahe sa luggage rack. Nang yumuko si Oh Pyong-ihwa upang buhatin ang maleta, nalaman niyang hindi niya ito kayang buhatin. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang lalaking kasamahan, tinulungan siya sa maleta ng pasahero at inilagay ito sa rack. "Maaari kang masaktan sa paggawa niyan," sabi niya. Si Gayul ay ang pinakamaagang nag-asawa. Siya ay isang salesperson sa duty-free shop. Dahil sa kanyang mahusay na kakayahan sa pagmamasid, lagi siyang nakakapag-ambag ng mataas na benta sa tindahan. Halimbawa, may isang lalaking customer na sumusukat ng salamin. Sinabi niya na para siyang tea green gasay o bangaw kapag sinuot niya ito. Agad na sinabi ni Gayul, "Paano ka naman magiging bangaw? Kapag sinuot mo ito, siguradong mahihikayat mo ang ibang tao." "Talaga ba? Bibilhin ko ito," sabi ng customer. Ang Young Master o tagapagmana ng korporasyon ay kumukuha ng mga promotional photos para sa kumpanya kasama ang mga empleyado. Ngunit kahit ilang shot na ang nakuha, hindi pa rin siya makangiti. Binibiro siya ni Sarang na baka dahil sa plastic surgery, kaya hindi siya makangiti. Dahil dito, galit na galit ang Young Master. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawag ulit sila ng photographer para ipagpatuloy ang pagkuha ng litrato. Hindi inaasahan, ang Young Master ay nagpakita ng isang napakagulat na ekspresyon. Pagkatapos nito, si Guwon at ang empleyadong si Sarang ay inayos na pumunta sa dagat para ipagpatuloy ang photoshoot. Hindi inaasahan, nang matapos ang photoshoot at handa na silang bumalik, sinabi sa kanila ng kapitan ng bangka na mayroong problema ang bangka at hindi ito makakabalik sa pier sa oras. Ang tanging paraan ay pansamantalang dumaong sa isang kalapit na isla para mag-ayos bago sila makabalik. Nang dinala ng kapitan ng bangka ang dalawa sa dalampasigan ng isla, itinuro niya sa kanila ang lokasyon ng hotel sa isla at umalis siya muna. Pagkatapos, sinundan ng dalawa ang direksyon na itinuro ng kapitan ng bangka. Ngunit habang naglalakad ang dalawa, biglang lumipad ang isang manok at ginulat sila. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Guwon at nalaman niya na nasa isang kakaibang lugar siya. At bukod pa roon, nakarinig siya ng tunog ng tikingket na para bang may naghahasa ng kutsilyo. Natakot si Guwon kaya't napaupo siya sa sahig at pagkatapos ay naghanap ng ibang pintuan para makatakas. Naku, si Sarang pala. Kanina, nang hinimatay si Guwon sa gilid ng daan dahil sa takot, si Sarang ang nagbuhat sa kanya papasok sa inn sa isla. Espesyal na nagdala ang may-ari ng inn ng homemade wine para salubungin si Sarang at si Guwon. Mabilis na sinabi ni Sarang na hinimatay si Guwon dahil sa takot kaya hindi siya dapat uminom ng marami. Hindi inaasahan, sinabi ni Guwon na maayos lang siya at pinalitan pa ang maliit na baso ng malaking stainless steel na tasa para lagyan ng alak. Nang makita ito, hindi rin nagpatalo si Sarang. Kinuha rin niya ang stainless steel na tasa para lagyan ng alak mula sa may-ari. Kaya't ganoon na lang, sunod-sunod na inubos ng dalawa ang buong banga ng alak. Si Guwon, na dating hindi mahilig ngumiti at hindi rin mahilig makita ang iba nang ngumingiti, ay sa unang pagkakataon ay napansin na hindi pala niya ganap na kinasusuklaman ang ngiti ng iba nang makita niyang nakangiti si Sarang. Pagkatapos ubusin ang natitirang alak, magkasama silang bumalik sa kanilang mga kwarto na inayos ng may-ari para magpahinga. Kinaumagahan, pinuri ng mga kasamahan sa trabaho ang babaeng empleyado dahil nailigtas niya ang isang live broadcast na insidente. Hindi inaasahan, biglang dumating ang CEO ng korporasyon. Pagpasok pa lang niya sa opisina, napansin na agad ng CEO ang babaeng empleyado sa kanyang harapan. Pinuri ng CEO ang ipinakitang galing ng babaeng empleyado sa live broadcast ng promotion ng kumpanya. Kasabay nito, pinuri rin niya ang ipinakita niyang galing sa buong panahon ng kanyang pagtatrabaho sa kumpanya. Sa huli, formal na inihayag ng CEO na simula bukas, ililipat siya sa The King Group. Kaya pala, ilang araw na ang nakalilipas, sinamahan ni Sarang ang anak ng ECC para gawin ang live broadcast para sa promotion ng hotel. Hindi inaasahan, ipinabago ng kapatid ni Guwon ang script. Ang mga tanong sa panayam para kay Sarang ay tumutukoy sa sensitibong issue tungkol sa ina ni Guwon. Kaya't nang biglang umalis si Guwon sa gitna ng broadcast, mabilis na kumilos si Sarang upang i-rescue ang sitwasyon. Ang eksenang ito ay hindi inaasahang napanood ng CEO ng live. Kaya't nang bumalik si Sarang sa kumpanya, personal na dumating ang CEO upang i-promote siya. At bago pa man bumalik si Sarang at
si Guwon sa kumpanya na stranded sila magdamag sa isang isla na malapit sa lugar ng interview. Kinaumagahan, sumakay si Guwon ng bisikleta at huminto sa harap ni Sarang. Sinabi ni Guwon na pupunta siyang mag-sightseeing sa baybayin ng isla. Kaya't magkasama silang sumakay sa isang bisikleta, dahan-dahang naglibot sa isla sa umaga. Habang naglalakbay sila sa baybayin, nag-enjoy sila sa magagandang tanawin sa daan. Nang umalis sila sa isla at bumalik sa mainland, bihirang umuwi si Guwon sa bahay ng kanyang ama. Ngunit pagpasok pa lang niya sa bahay ng kanyang ama, biglang sumulpot ang kanyang ama at sinaway siya. Bakit mo iniwan ang live broadcast? Pagkatapos siyang pagalitan ng matagal, umalis na ang kanyang ama sa silid. Sa sandaling ito, nang asar naman ang kanyang kapatid na babae, matagal na ring hindi ka umuwi. Magpahinga ka ng mabuti kahit na baka malapit ka na ring palayasin sa bahay. Alam ni Guwon na ang kanyang kapatid ang nagpabago sa script ng live interview. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi siya interesado sa pamana ng kumpanya, kaya't pinayuhan niya itong huwag na siyang hamunin pa. Natatakot ka ba sa isang tulad ko? Kinabukasan, sa kanyang opisina, tiningnan ni Guwon ang mga litrato na kinunan niya kasama si Sarang para sa promotion. Bigla siyang huminto nang makita ang isa sa mga litrato ni Sarang. Sa sandaling iyon, biglang lumabas sa computer ang isang maliit na advertisement. Ito ay isang appy na sumusuri sa love psychology. Binuksan ni Guwon ang appy at sinimulan ang pagsusulit para lang maging libangan. Sa huli, lumabas ang resulta na siya ay nasa estado ng unrequited love o pag-ibig na walang kapalit. Inikayat siya ng system na kung nagmamahal ka, maging matapang kang sabihin ito. Dahil dito, nagpa siya si Guwon na hanapin si Sarang para magtapat ng pag-ibig. Ngunit nang dumating siya sa lobby ng hotel, nakita niya si Sarang nakausap ang kanyang kasamahan sa trabaho. Dahil sa takot na mahuli, lumihis si Guwon sa isang tabi. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang kahon ng makaron sa tabi niya at naaalala na paborito ni Sarang ang ganitong uri ng pastry. Kaya't bumili siya ng isang kahon ng makaron at hinintay na umalis si Sarang upang maibigay ito sa kanya sa labas ng hotel. Ngunit pagkalabas pa lang niya ng hotel, nakita niya ang isang eksena na ikinagulat niya. May kasintahan pala ang babae. Ang kasintahan niya ay mas inuuna ang kanyang mga kaibigan kaysa sa kanya. Kahit na sinundo siya nito pagkatapos ng trabaho, sinabi nitong mailakad pa siya kasama ang kanyang mga kaibigan mamaya. Maghiwalay na tayo, sabi ng babae. Dito ako dahil sa'yo, sagot ng lalaki. Bakit ikaw lang ang nagdedesisyon? Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ng kasintahan at sinasabi ng mga kaibigan niya na bilisan na siya. Nang makita ito, galit na tumawid sa kalsada si Sarang at umalis. Bagamat may oras pa para tumawid habang naka-green light, tumigil ang kasintahan niya at hindi na siya sinundan. Sa kabilang banda, aamin na sana si Guwon kay Sarang, ngunit nang masaksihan niya ang magkayakap na dalawa, sa galit niya, itinapon niya ang kahon ng makaron na ibibigay niya sana sa kanya palabas ng kotse. Hindi inaasahan, may isang traffic police officer na dumaan at hiniling kay Guwon na ipakita ang kanyang lisensya at bumaba sa kotse para kunin ang itinapon niya. Tiningnan ng pulis ang ekspresyon ni Guwon at agad na nahulaan na malamang gusto niyang bigyan ng regalo ang taong gusto niya, ngunit tinanggihan siya kaya siya nalungkot at nagalit. Sa tabi ng kalsada, ibinalik ng pulis ang lisensya ni Guwon at sinabing naawa siya sa kanya, kaya't ipinapagamit na lang niya ang pera para sa multa upang uminom ng alak at magpalipas ng sama ng loob. Sinabi rin ng pulis na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Guwon dahil pinagdaanan na rin niya ito. Pagkatapos noon, umupo ang dalawa sa gilid ng kalsada. Hindi niya makalimutan ang babaeng mahal niya at pinagsisisihan niya ito ng husto. Sa pagkakataong iyon, hindi siya nagsumikap ng kaunti pa o marahil kung naglaan pa siya ng kaunting oras, baka nakuha niya ang puso ng babae. Ang mga salita ng traffic police officer ay tumagos sa puso ni Guwon. Kinabukasan, habang iniisip niya kung dapat ba siyang maglaan pa ng kaunting pagsisikap para sa pag-ibig ni Sarang, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Sarang, ang taong lagi niyang iniisip, ay dumating sa kanyang opisina. Kaya pala, si Sarang ay na-promote at lumipat upang magtrabaho sa SAP Customer Service Department ng King Group. Espesyal na dinala siya ng manager ng departamento upang bumati kay Guwon. Pagkatapos bumati at umalis ni Sarang, sinabi ng assistant kay Guwon. Dumating ang kapatid na babae ni Guwon sa Aviation Department at Logistics Department ng korporasyon at nagbigay ng utos na taasan ang kita. Pagkatapos niyang suriin ang departamento, sinibak niya ang ilang empleyado na hindi niya nagustuhan. Nag-aalala ang assistant na baka kung mag-inspeksyon ang kapatid niya sa King Daland, sisibakin din niya ang mga empleyado na hindi niya gusto. Kaya't inaasahan ng assistant na pupunta si Guwon sa King Daland at magsasagawa ng meeting tungkol sa kita kasama ang mga empleyado sa departamento. Nang marinig ni Guwon ang King Daland, naalala niya na doon inilipat si Sarang. Nag-aalala siya na baka masibak si Sarang ng kanyang kapatid kung hindi ito magiging masaya. Kaya't pumayag siyang pumunta sa King Daland at magdaos ng isang meeting. Sa meeting, sinisikap ni Guwon na tingnan si Sarang kahit na hindi niya sinasadya. Pagkatapos marinig ang ulat ng manager ng departamento tungkol sa plano sa pagtaas ng kita, nagpa siya si Guwon na magtiwala sa ideya ng empleyado at hiniling kay Sarang na gumawa ng isang mas detalyadong plano upang aprobahan niya ito. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Guwon sa kanyang silid sa hotel. Nag-isip siya ng matagal at sa huli ay nag-draft siya ng isang maikling text message para kay Sarang. Ngunit pagkatapos niyang ipadala ang mensahe, hindi siya nakatanggap ng sagot mula kay Sarang. Sa huli, hindi na nakapag-antay pa si Guwon at tinawagan na niya si Sarang. Hindi inaasahan, hindi pala ni-save ni Sarang ang numero ni Guwon, kaya nang makita niyang unknown number ang tumatawag, agad niya itong pinatay. Ang bagong promoted na babaeng empleyado ay
Ang bagong promote na babaeng empleyado ay inanyayahan ng manager para maghapunan sa unang araw niya, ngunit tahasan niyang tinanggihan ang alo. Dahil dito, sinabi ni Guwon sa kanyang assistant na ayusin na sa anumang paraan, kailangan niyang makasabay sa hapunan si Sarang ngayong gabi. Pagkatapos ihanda ng assistant ang lahat, dinala niya si Guwon sa isang pribadong silid sa isang restaurant na inihanda na. Doon, nakita niya si Sarang na naghihintay sa pribadong silid kasama ang iba pang mga kasamahan sa departamento. Kaya pala, ginamit ng assistant ang dahilan ng pagtanggap sa bagong empleyado, kaya inorganisa niya ang hapunan para sa lahat ng mga kasamahan sa departamento at dinala si Guwon sa pribadong silid para dumalo sa party. Dahil wala nang magawa, napilitan si Guwon na bumalik sa banquet hall. Sa hapunan, tahimik na tinawag ni Sarang si Guwon sa labas at tinanong siya kung bakit siya nag-organisa ng isang awkward na welcome party. Mula ngayon, ituring mo na lang na hindi mo ako kilala, sabi niya. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Kinabukasan, pumunta si Guwon sa kanyang opisina. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na nakatayo sa harap ng kanyang desk. Sa pagkakataong ito, pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid na, kailangan mo lang gawin ang iyong trabaho. Huwag mong subukang lumampas sa iyong kapangyarihan at gawin ang mga bagay na wala kang responsibilidad na pamahalaan. Sinabi niya ito dahil gusto niyang makabuti para kay Guwon upang hindi maging katulad ng kanyang ina ang kahihinatnan nito. Tingnan mo, ngayon wala nang nakakaalala sa kanya kahit ako at ikaw. Siya ay isang talunan. Pagkaalis ng kanyang kapatid, si Guwon, hindi maiwasang maalala ni Guwon ang nakaraan. Mula pagkabata, sila ng kanyang ina ay laging minamaliit ng kanilang pamilya. Pumunta si Guwon sa Human Resources Department ng hotel at humingi ng tulong sa mga empleyado doon na hanapin ang Human Resources documents ng hotel noong 1989. Gusto niyang hanapin ang impormasyon tungkol sa taong gusto niyang imbestigahan doon. Ngunit hindi niya ito mahanap sa lahat ng mga dokumento. Sa kabilang banda, pagkatapos ng trabaho, umalis si Sarang sa hotel. Ngunit hindi niya inaasahang makikita ang kanyang dating kasintahan na naghihintay sa kanya sa gilid ng kalsada. Espesyal na naghanda ng isang baukwet ng sariwang bulaklak ang kanyang dating kasintahan upang humingi ng tawad sa kanya at umaasang mapatawad siya ni Sarang. Wala na tayong anumang relasyon, sabi ni Sarang. Pagkatapos nilang maghiwalay, biglang bumuhos ang malakas na ambon. Si Sarang ay mag-isang pumunta sa isang observation deck sa tuktok ng bundok, pinagmamasdan ang cityscape sa gabi at umiiyak. Habang umiiyak si Sarang, biglang may dumating sa likuran niya. Hindi inaasahan ni Sarang na sa oras at lugar na ito, lumitaw si Guwon sa tabi niya. Nang aalis na sana siya, hindi inaasahang natapilok siya sa paa ni Guwon. Tinulungan ni Guwon si Sarang na makatayo, ngunit agad siyang itinulak ni Sarang at tumalikod para umalis kay Guwon. Gayunpaman, hindi pa nakakalayo si Sarang, hinabol na siya ni Guwon at pinigilan siya. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamaneho, nakatulog si Sarang sa sasakyan ni Guwon. Pagkatapos ng ilang sandali, si Guwon. Huminto si Guwon sa gilid ng kalsada, ginising si Sarang at binigyan siya ng isang kahon. Kumain tayo, sabi niya. Kaarawan mo ba ngayon? Kaya pala, alam ni Guwon na kaarawan ni Sarang ngayon, kaya't espesyal niya itong dinala sa isang restaurant para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Habang mahimbing na natutulog si Sarang, sinamantala ni Guwon ang pagkakataon na pumunta sa shopping mall para bumili ng damit. Dahil sa pag-ulan, nabasa ang kanilang mga damit. Ngunit nang pumili ng damit si Guwon, sadyang pumili siya ng couple set o parehong disenyo para sa kanilang dalawa. Ang sapatos na binili niya para kay Sarang ay tinantya niya ang sukat habang nasa kotse pa sila. At ganito rin ang ginawa niya sa pagpili ng sapatos para sa sarili niya. Nang matapos magbihis si Sarang at pumasok sa restaurant, napansin niya na couple set ang suot nila ni Guwon kaya't akmang aalis na sana siya. Ngunit hinila siya ni Guwon pabalik. Nang makaupo na silang dalawa, lumapit ang isang empleyado ng restaurant at kinunan sila ng magkasamang litrato. Tinanong ni Sarang si Guwon kung bakit siya bumili ng couple set o parehong damit at sumagot si Guwon na pumili lang siya ng random at sinabi sa kanya na huwag pansinin. Sa ilang sandali, dumating na ang lahat ng pagkain. Nang makita ni Sarang ang dami ng pagkain, pinagalitan niya si Guwon dahil sa pag-aaksaya. Sa sandaling ito, sinabi ni Guwon kay Sarang, kung ganoon, maaari mo akong sabihan. Sabihan ka ng ano, tanong ni Sarang. Ang mga bagay na gusto mo, ang paborito mong pagkain at paborito mong kulay. Sabihin mo sa akin ang lahat ng mga bagay na gusto mo. Hindi na ako mag-aaksaya at mapipili ko na ang mga bagay na talagang gusto mo. Pagkatapos noon, hinatid ni Guwon si Sarang sa harap ng kanyang bahay. Nakita nila ang dating kasintahan ni Sarang na naghihintay doon. Matapos pumasok si Sarang sa kanyang bahay, binuksan niya ang cake na ipinagawa ni Guwon para sa kanya sa restaurant habang magpapailaw na siya ng kandila. Nakatanggap siya ng mensahe. Sinabi ni Guwon kay Sarang na kung patuloy siyang guguluhin ng kanyang dating kasintahan, tatawagin lang niya siya. Alam ko, sabi ni Sarang sa kanyang katrabaho na gusto niyang makita ang boss pagkatapos ng trabaho. Nang marinig ito, nalito. Ang boss, kahit abala ako, maglalaan ako ng oras. Pagdating ng oras ng pagtatapos, naglakad si Sarang patungo sa kotse ni Guwon na nakaparada sa gilid ng kalsada na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na ibaba ang bintana at binigyan siya ng isang maliit na kahon ng regalo. Sinabi niya na ito ay isang regalo. Salamat sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon,
Sa sandaling iyon, dumaan ang kanyang kasamahan at binati si Sarang na nagulat at agad na dumikit sa pinto ng kotse upang hindi siya makilala ng kanyang kasamahan. Dahil ayaw niyang makitang kasama ang manager, pagkaalis ng kasamahan, nagpaalam si Sarang kay Guwon at tumalikod para umalis. Nang makita ito, agad na binuksan ni Guwon ang pinto ng kotse at bumaba para sundan siya. Kumain tayo. Pagkatapos ay dinala ni Sarang si Guwon sa isang sikat na restaurant sa internet. Hindi inaasahang maraming tao ang kumakain doon at kailangan pa nilang pumila upang makakain bilang isang miyembro ng isang pamilya ng Chaebol. Hindi pa kailanman pumila si Guwon para kumain, kaya nagreklamo siya sa harap ni Sarang. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating na ang numero ng 2, pagkatapos ay dumating na ang bahagi ng pag-ihaw ng chef, nang ilagay na ang inihaw na karne sa kanyang bibig. Natuklasan ni Guwon na ang pagkain sa sikat na restaurant ay mayroon talagang masarap na lasa. Pagkatapos kumain, naglakad ang 2 sa kalye upang tunawin ang kinain. Biglang sinabi ni Guwon kay Sarang na sa susunod siya naman ang magpaplano. Dadalhin niya si Sarang sa isang talagang masarap na grill restaurant. Ngunit sinabi niya na sa susunod ay hindi na siya kakain kasama niya. Sinabi pa niya na ang pagkain kasama ang manager ay nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. Gayunpaman, parang hindi narinig ni Guwon ang sinabi ni Sarang. Patuloy siyang nagmumuni-muni tungkol sa kung anong mga pagkain ang orderin nila sa susunod. Kinabukasan, si Guwon. Pagkatapos ng trabaho, sinuri niya ang plano ng trabaho ng departamento at nagulat siya nang makita na si Sarang ay naatasang pumunta sa isang business trip upang bisitahin ang isang supplier sa Jerisan. Kailangan niyang umalis sa gabi at bumalik para magulat kinabukasan na may mabilis na schedule. Kinabukasan, pagdating ni Guwon sa opisina, napansin niya na parang ulan sa labas. Sinabi ng kanyang assistant na walang ulan sa forecast at kahit na mayroong forecast ng ulan, 50% lang ang posibilidad na umulan. Kinuha ni Guwon ang kanyang telepono at tinawagan si Sarang. Nalaman niya na umuulan din sa lugar niya at nasa bundok siya, kaya inutusan niya itong bumaba kaagad sa bundok. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, biglang nakita ni Sarang sa gilid ng bangin. Sa di kalayuan ay mayroong pamilyar na halaman, lumapit siya upang kumpirmahin na ito nga ang uri ng ligaw na ginseng na hinahanap niya, kaya dali-dali niyang ibinaba ang tawag at nagsimulang maghukay ng lupa upang kunin ang ginseng. Nang makuha na niya ang ginseng at makumpirma na ito nga ang uri na hinahanap niya, sa sobrang tuwa niya ay hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog sa bangin. Sa kabutihang palad, mayroong umbok na lupa sa ibaba na sumalo sa kanya, kaya hindi siya nahulog sa malalim na bangin. Takot na niyakap ni Sarang ang kanyang mga tuhod at umiyak. Ngunit hindi pa siya nagtatagal sa pag-iyak. May lumitaw na maliwanag sa kalangitan na isang helikopter na dahan-dahang lumipad sa ibabaw niya. Pagkatapos ay nakita ni Sarang ang isang pamilyar na anino na lumitaw sa bangin. Si Guwon, na hindi makontak si Sarang, kaya sinundan niya ang lokasyon niya upang mahanap siya. Dahil hindi na makontak ni Guwon si Sarang, ginamit niya ang family helicopter para iligtas siya. Ngunit dahil sa malakas na hangin, hindi makababa ang helicopter kaya kailangan itong bumalik sa bundok pagkaalis ng helicopter. Tinanong ni Sarang kung paano sila makakatakas. Tiwala namang sinabi ni Guwon na, "Huwag kang mag-alala, nandito ako," at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Sinabi ni Guwon kay Sarang na kinabukasan pa darating ang rescue team. Pagkatapos sabihin ito ni Guwon, biglang may lumabas na liwanag sa ibabaw nila. Sinundan ng 2 ang liwanag at nakita nila na ang isang tagahukay ng ginseng sa malapit ay natagpuan sila. Pagkatapos ay dinala sila ng tagahukay ng ginseng sa kanyang tirahan at pinatuloy sila para sa magdamag. Kinabukasan, habang naghahanda silang umalis, si Sarang ibinenta niya ang regalong inihanda niya para sa tagahukay ng ginseng. Kinuha rin niya ang ligaw na ginseng na nakuha niya kahapon at balak sanang ibigay sa kanya. Sino ang mag-aakala na nang makita ng tagahukay ng ginseng ang ligaw na ginseng na ibinigay ni Sarang? Sinabi niyang ito ay isang napakabihirang uri ng ginseng at kailangan mong magkaroon ng ilang henerasyon ng mabuting karma upang makahanap ng ganoong ginseng. Ang tagahukay ng ginseng na ayaw sanang makipagtulungan sa hotel ni Sarang ay pumayag sa kanyang panukala dahil sa ginseng na ito. Pagkatapos ay umalis ang 2 sa bahay ng tagahukay ng ginseng at bumaba ng bundok. Sakto namang dumating ang sekretarya ni Guwon sakay ng kotse upang sunduin sila. Ang babaeng ito ay nagsuot lang ng kanyang buhok, ngunit nakaakit na ng mga tingin ng mga lalaki sa labas ng bintana. Sino ang mag-aakala na bago pa man siya matagalan sa pagtingin, natuklasan na siya ng kanyang lola. At hinila siya sa isang tabi para mag-utos. "Nakabalat ka na ba ng sibuyas?" "Hindi pa po." "Sige, magbalat ka." Ngunit nang suriin niya ang resulta ng trabaho niya, halos himatain siya sa galit. "Binabalatan mo ba ang mga sibuyas na ito gamit ang iyong mga daliri sa paa?" Pagkatapos ng ilang sandali, natapos na rin si Sarang sa kanyang trabaho at lumabas upang huminga ng sariwang hangin at nakita niya si Guwon na nakaupo sa isang tabi. Lumalabas na pagkatapos dalhin si Sarang sa bahay ng kanyang lola. Naisip ni Guwon na sandali lang siya mananatili at aalis na, kaya balak niyang hintayin siya para sabay silang umuwi. Hindi inaasahang, hinila siya ng lola ni Sarang para mag-utos. Nilapitan ni Sarang ang kanyang lola at nagreklamo. "Bakit mo pinagtatrabaho ang aking kasamahan?" Sinasabi pa niya na siya ay isang senior executive sa kumpanya. Kahit senior executive, tao pa rin siya. Kaya pala siya ang anak ng chairman. Bago umalis ang 2, naghanda ang lola ng 8 sabaw ng kanin para sa kanila. Hindi pa kailanman nakakain si Guwon ng ganoong pagkain mula sa isang stall sa kalye. Ngunit hindi niya inasahan na sa isang subo lang, naramdaman na niyang napakasarap nito. Bago siya umalis, espesyal na nagbalot pa ang lola ng regalo para sa kanya at binigyan si Guwon ng isang sobre. Sinabi ng lola na iyon ang bayad sa kanya para sa pagtulong niya sa trabaho. At pagkatapos ay hinatid niya ang 2 sa kotse bago sila umalis. Patuloy na yumuko si Guwon bilang paalam sa lola bago sumakay sa kotse. Kaya patuloy na pinuri ng
niyang lola ang lalaking ito. Napakagalang, kinabukasan, pagdating ni Sarang sa trabaho. Narinig niya na ang AE area. Gaganapin ngayon ang birthday party para sa anak ng isang chaebol. Hindi niya inaasahan na nakita ni Sarang na kilala pala ng babaeng ito si Guwon at mukhang malapit pa sila sa isa't isa. Kaya naramdaman ni Sarang ang selos. Pagkatapos ng trabaho, umuwi siya at tinawag ang kanyang dalawang matalik na kaibigan upang uminom ng alak at sumayaw para mawala ang kanyang stress. Kasabay ng masayang ritmo nila, dumating na rin ang take-out na pagkain. Nang may kumatok sa pinto, tumakbo si Sarang. Upang buksan ito at nagulat siya sa taong nasa harapan niya, isang lalaki at isang babae ang naglalakad sa kalsada sa gabi nang biglang may mabilis na motorsiklo na dumaan. Sinabi ni Sarang kay Guwon na maaari na siyang umuwi. Ngunit sinabi niya na gusto pa niyang makasama siya ng mas matagal. Kaya't nagkaintindihan na silang dalawa at nagsimula ng isang relasyon. Lumalabas na ilang oras lang ang nakalipas. Dumating si Guwon sa bahay ni Sarang at binigyan siya ng gamot. Sinabi niya na nakita niyang hindi maganda ang kanyang itsura pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ay pinakiusapan niya ang dalawang matalik na kaibigan ni Sarang na umalis upang magkaroon sila ng espasyo para mag-usap ng pribado. Tinanong ni Sarang kung bakit niya iniwan ang kanyang kasintahan para hanapin siya. Sinabi ni Guwon na hindi niya iyon kasintahan, kaya bakit kayo nagyakapan? Dito na unawaan ni Guwon na ang masamang itsura ni Sarang ay dahil sa selos niya sa kanya. Nagsiselos ka ba? Hindi talaga. Sa puntong ito, ayaw talagang aminin ni Sarang na nagsiselos siya. Sinabi pa niya na wala siyang pakialam kung sino ang kasama niya o kung sino ang yakap niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nakita niya ang mga mata ni Guwon na puno ng pagmamahal na nakatingin sa kanya. Biglang nahiya si Sarang at tumalikod. Nang makita ito ni Guwon, inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang panga ni Sarang at ibinalik ang kanyang ulo. Pagkatapos ay malumanay niyang hinaplos ang kanyang buhok. Sa unang araw na dumating si Guwon sa SA department kung saan nagtatrabaho si Sarang, naghintay siya ng matagal, ngunit hindi niya pa rin nakita si Sarang. Pagkatapos ay nagtanong siya sa ibang mga kasamahan at nalaman niya na tinawag si Sarang ng kanyang kapatid na babae upang pumunta sa isang press conference. Kaya pumunta si Guwon sa lugar ng press conference at nakita niya si Sarang sa entablado na magsisimula na siyang magsalita. Ang press conference na ito ay inihanda ng kapatid ni Guwon. Gusto niyang ipromote ang imahe ng kanilang hotel na pinapahalagahan nila ang kanilang mga empleyado dahil bago nito. Na-stranded si Sarang sa bundok at nagpadala ang hotel ng helicopter upang iligtas siya. Gayunpaman, sa talumpating inihanda ng kapatid ni Guwon para kay Sarang, kailangan niyang pasalamatan siya. Habang naghahanda siya para sa kanyang talumpati, nakita rin ni Sarang si Guwon sa ilalim ng entablado. Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita ayon sa nilalaman na inihanda ng kapatid ni Guwon. Pagkatapos ay idinagdag niya. Taos puso rin akong nagpapasalamat kay Manager Guwon sa personal na pagpunta sa helicopter sa malakas na hangin at paglalakbay sa malayo upang iligtas ako. Tunay akong nagpapasalamat sa iyo dahil si Sarang ay dumalo sa press conference. Matagal siyang wala sa kanyang posisyon, kaya pagkatapos ng trabaho, iniwan ng kanyang mga kasamahan ang paglilinis ng mga mesa para sa kanya. Habang naglilinis siya mag-isa, bigla siyang tumingala at nakita niya si Guwon na lumitaw sa kanyang harapan. Sinabi pa niya na turuan siya kung paano maglinis ng mga mesa. Ang resulta, nang alisin ni Guwon ang tablecloth. Masyado siyang malakas, agad na hinawakan ni Sarang ang kanyang kamay at tinuruan siyang ayusin ang lakas. Pagkatapos ay naglinis ang dalawa ng mga mesa habang nagkatinginan. Pagkatapos ng ilang araw, tinanggap ng hotel ang isang Arabong prinsipe at nagkataon na ang Arabong prinsipe na ito ay kaklase ni Guwon noong nag-aaral siya sa ibang bansa. Bilang pinakamahusay na empleyado ng hotel, si Sarang ay naatasan sa pagtanggap sa kanya. Dumating ang prinsipe sa hotel, hindi inaasahan. Nang makita ng prinsipe si Sarang, nagkagusto siya dito sa unang tingin. Pagkatapos nito, hiniling ng prinsipe kay Sarang na dalhin siya sa pagbisita sa mga historical sites ng palasyo na kadalasang ginagamit sa mga historical drama sa Korea. Hindi inaasahan. Nakakita siya ng isang poster tungkol sa isang aktibidad sa karanasan ng sinaunang seremonya ng kasal sa lugar na iyon. Inanyayahan ng prinsipe si Sarang na magkaroon ng isang sinaunang kasal kasama niya. Nais niyang maranasan ang sinaunang kaugalian ng Korea. Nang makita ito ni Guwon, lumapit siya upang pigilan ito. Ngunit natatakot si Sarang na dahil dito ay kakanselahin ng prinsipe ang kanyang bakasyon sa kanilang hotel. Kaya mabilis na pumayag si Sarang sa hiling ng prinsipe. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot na mauna upang maghanda. Pagkatapos nito, isinuot ni Sarang ang tradisyonal na damit pangkasal at lumabas nang makarating siya sa lugar ng kasal. Tumingala si Sarang sa direksyon ng lalaking magsasagawa ng sinaunang seremonya ng kasal kasama niya at natuklasan niya na ang lalaking dapat sana ay ang prinsipe ay naging si Guwon. Paano mo ako naloko? Pagkatapos ng isang abalang araw ng pagtanggap sa prinsipe, nag-book si Guwon ng isang marangyang silid sa hotel para kay Sarang at sinabihan siya na magpahinga doon. Sinabi pa niya sa kanya na i-enjoy ang lahat ng mga serbisyo. Hindi niya inaasahan na hindi gumamit si Sarang ng anumang serbisyo. Sa halip ay dinala niya si Guwon sa tabi ng ilog upang kumain ng instant noodles at uminom ng beer. Kung kailangan nating pag-usapan ang pag-ibig ng mga Korean, wala nang iba pa kundi ang instant noodles. Kinabukasan ng umaga, ginising ni Guwon si Sarang. Hindi niya inaasahan na pagkabukas ni Sarang ng pinto, nakita niya ang manager ng customer service department na papalapit sa kanila, kaya kailangan ni Sarang na magtago sa loob ng silid. Balak na sana ni Sarang na umalis sa silid, ngunit hindi inaasahan. Binuhat siya ni Guwon, pagkatapos ay naglakad siya patungo sa silid tulugan, at pagkatapos ay marahan niya siyang inihiga sa kama, tinakpan ng kumot, at sinabihan siya na, walang mag-istorbo sa iyo, magpahinga ka lang. Pagdating ni Sarang sa kanyang pinagtatrabaho,
trabahuhan, nilapitan siya ng manager at binigyan siya ng isang formal na damit na bigay ng prinsipe. At hiniling sa kanya na isuot ito at sumama sa kanya sa party. Nang suotin ni Sarang ang damit at pumasok sa party hall, namangha ang prinsipe sa kanya. Pagkatapos ay hinila ng prinsipe ang isang upuan para kay Sarang at inanyayahan siyang umupo. Pumitik siya ng kanyang daliri upang tawagin ang waiter. Hindi niya inaasahan na si Guwon ang magsuot ng uniforme ng waiter at lumitaw sa tabi nila na may hawak na isang bote ng pulang alak. Lumalabas na gusto ng prinsipe na maghiganti dahil sinira ni Guwon ang kanyang kasal kay Sarang kahapon. Kaya sinadya niyang hilingin kay Guwon na magsuot ng uniforme ng waiter at maglingkod sa kanila. Dahil bago nito, pumirma ang prinsipe ng isang kasunduan kay Guwon. Kailangan ni Guwon na sumunod sa kanyang mga utos ng walang kondisyon. Kaya kahit na nag-aatubili si Guwon, kailangan niya itong gawin, gayunpaman si Guwon. Sa kanyang pag-alis, biglang lumuhod ang prinsipe sa harap ni Sarang at kinuha ang isang malaking singsing na diamante. Nag-propose siya kay Sarang. Pagbalik ni Guwon sa party room, nakita niya ang eksenang ito. Hindi siya pumayag sa proposal ng prinsipe dahil sinabi niya na napakababero ng prinsipe. Bilang superior ni Sarang, kailangan niya itong protektahan mula sa isang taong tulad ng prinsipe na isang basurang tao. Nang hawakan ni Sarang ang singsing, hindi niya ito isinuot. Sa halip, inilagay niya ang singsing sa mesa at ibinalik sa prinsipe. At tinanggihan niya ang proposal. Kahit na medyo nagulat at nabigo ang prinsipe sa pagtanggi ni Sarang, kinilala at pinahalagahan din siya ng prinsipe. Dahil pagkatapos ng hapunan na ito, uuwi na ang prinsipe sa kanyang bansa. Kaya't iminungkahi ni Cheon Sarang sa prinsipe na hayaan si Guwon na umupo at ang tatlo ay magkaroon ng masayang pagkain. Sa unang pagkakataon na pumunta ang mayamang tagapagmana sa isang pampublikong paliguan, naakit siya sa pinakuluang itlog, kaya't kaagad na binuksan ng binata ang tea concentration mode at patuloy siyang kumain ng itlog. Patuloy siyang nagbalat ng isa-isa at patuloy na kumakain hanggang sa biglang tinawag siya ni Cheon Sarang, "Hindi ka pa naghapunan. Kumain ka ng marami o kailang kung ubusin mo lahat." Hindi na rin nag-atubili si Guwon. Dinurog niya ang huling itlog at naghanda na siyang kainin. Sa sandaling ito, ang dalawang matalik na kaibigan ni Cheon Sarang ay nakipagkita sa kanya at hiniling sa kanya na makipagtulungan sa kanila upang gumawa ng isang bagay. Ngunit dahil sa itlog na kanyang nakain, masayang pumayag si Guwon na tumulong. Pagkatapos nito, umupo sila sa harap ng ilang matatandang kababaihan at si Guwon. Sinimulan nilang makipagtulungan sa dalawang matalik na kaibigan ni Cheon Sarang. Sinimulan nilang i-promote ang mga duty-free na produkto. Nagtulungan ang dalawang matalik na kaibigan ni Cheon Sarang at si Guwon, agad na naakit ang atensyon ng mga kababaihan sa likuran. Kaagad pagkatapos, maraming tao ang nag-order ng mga produkto. Pagkatapos ng marketing, umupo sila at nagpahinga kasama ang inumin. Biglang nagtanong si Guwon, "Bakit niyo ginagawa ito sa isang pampublikong lugar? Ito ay illegal pa rin." Ngayon lang nalaman ni Cheon Sarang na ang pag-promote ng mga produkto sa isang pampublikong lugar ay labag sa batas. Ngunit dahil gusto ng kanyang matalik na kaibigan na makabenta ng mga produkto para sa airline, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpanganib at pumunta rito para magbenta. Pinaaliw din niya ang kanyang matalik na kaibigan at sinabing alam ng lahat na sinubukan niyang gawin ang kanyang tungkulin. "Ano ang silbi kung kayong dalawa lang ang nakakaalam? Alam ko rin. Salamat sa sinabi mo iyan, ngunit ang kailangang malaman nito ay ang aking mga nakatataas, hindi ikaw." Sa katunayan, si Guwon ay ang pinuno ng kumpanya ni Pyong Ihwa. Itinago lang ni Cheon Sarang ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanyang dalawang matalik na kaibigan. Hindi niya sinabi sa kanila na si Guwon ay anak ng chairman ng grupo. Pagkatapos nito, nagsimulang maglaro ng video game si Guwon at ang matalik na kaibigan ni Cheon Sarang. Tinanong ng matalik na kaibigan ni Cheon Sarang si Guwon kung gusto niya si Cheon Sarang at kung bakit hindi niya ipinagtatapat ang kanyang damdamin. Kaya't nagsimulang hikayatin ang dalawang matalik na kaibigan si Guwon na hanapin ang tamang pagkakataon para magtapat kay Cheon Sarang. Kung mahal mo siya, dapat maging matapang ka at sabihin mo. Pagkatapos marinig ang payo ng dalawang matalik na kaibigan, medyo nag-alinlangan siya, hindi sigurado kung dapat niya silang pakinggan at magtapat sa kanya. Nang nag-iisa na si Guwon at si Cheon Sarang, sa wakas ay inanyayahan ni Guwon si Cheon Sarang na mag-date sa katapusan ng linggo upang pag-usapan ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng date. Maingat na nag-make up si Cheon Sarang at pumunta sa lugar kung saan sila nagkita. Ngayon, nag-reserve si Guwon ng isang pribadong restaurant at nag-aral din siya kung paano magluto mula sa isang chef sa loob ng ilang araw upang maihain niya ang pagkain kay Cheon Sarang. Ang mga pagkaing inihanda ni Guwon para kay Cheon Sarang ay pinuri lahat ni Cheon Sarang, kaya't sinamantala ni Guwon ang pagkakataon para ipakita ang isang espesyal na kasanayan na bagong aral niya kay Cheon Sarang. Hindi inaasahan, biglang lumiyab ang apoy na ikinatakot ni Cheon Sarang at nabitiwan niya ang baso ng alak sa kanyang kamay. Binuhat ni Guwon si Cheon Sarang at inupo siya sa bar. Tinanong kung may nasaktan ba sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagkalapit ang kanilang mga mukha na may pagmamahalan sa kanilang mga mata. Ang empleyado sa wakas ay nakapaghintay na magtapat sa kanya ang kanyang amo. "Gusto talaga kita. Tatanggapin mo ba ang pag-ibig ko?" Bilang tugon sa pagtatapat ng kanyang amo, sumagot ang empleyado sa pamamagitan ng aksyon. Noong gabing iyon, nanatili si Guwon sa bahay ng lola ni Cheon Sarang, naghihintay hanggang kinaumagahan. Nang buksan ng lola ang pinto, nakita niyang magkatabi ang dalawa. Mabilis na ipinaliwanag ni Guwon sa lola na wala silang ginawa kagabi. Pagkatapos, sumama si Guwon sa lola para mamili. Sa daan, kapag nakasalubong nila ang mga kapitbahay, laging ipinapakilala ng lola si Guwon
bilang isa sa mga manliligaw ng kanyang apo. Pagkatapos nito, pinalibutan si Guwon ng isang grupo ng mga tao at tinanong siya. Nang tanungin si Guwon kung mayroon siyang sariling ari-arian, naisip niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon na nakatira siya sa villa ng kanyang ama. Kaya't sinabi niya sa lahat na wala pa siyang pangangailangan na bumili ng bahay sa kasalukuyan. Bilang resulta, narinig ito ng mga tao at naisip nila na walang pera si Guwon para makabili ng bahay. Kaya't dinala siya ng lola sa bangko at hiniling sa empleyado na magbukas ng savings account para sa upa. Nagdeposito na rin siya para sa unang buwan na upa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Guwon, magsimula ka ng mag-ipon ng pera sa susunod na buwan. Pagkatapos nito, bumalik si Guwon at si Cheon Sarang sa hotel. Nang makasalubong nila ang kanyang sekretarya sa elevator, tahimik na magkahawak kamay ang dalawa sa likod ng sekretarya. Pagkatapos ay itinulak ni Guwon ang sekretarya palabas ng elevator at nagpumilit na ihatid si Cheon Sarang hanggang sa floor kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit nang makarating sila sa pinto, biglang humakbang si Cheon Sarang at pinigilan si Guwon. Sinabi niya na sapat na ang ihatid siya hanggang doon, ngunit hindi nakinig si Guwon kay Cheon Sarang. Sa halip, humakbang siya pasulong, itinulak siya sa pinto at lumapit para buksan ang pinto para kay Cheon Sarang. Pagkatapos magpaalam kay Guwon, naalala ni Cheon Sarang kung paano siya itinulak ni Guwon sa pader at bigla siyang naging masaya at nasabi. Pagkatapos ng araw ng trabaho, hinatid ulit ni Guwon si Cheon Sarang hanggang sa kanyang bahay. Hindi inaasahan, sa mismong sandaling ito, nakasalubong niya ang kanyang dalawang matalik na kaibigan na papalapit. Lumalabas na may problema sila sa trabaho, kaya't pumunta sila rito upang uminom kasama si Cheon Sarang. Sinabi ni Daeul kay Cheon Sarang na ang kanilang superior ay malinaw na sumang-ayon na kung matapos lang nila ang kanilang sales quota, bibigyan sila ng isang holiday sa Bali. Ngunit nang natapos na nila ang quota, dinala lang sila ng kanilang superior sa isang restaurant na may Bali style na tema para sa hapunan bilang gantimpala. At ang problema ni Pyong Ihwa ay hindi rin naiba sa kay Daeul. Nakamit din niya ang mataas na marka sa promotion ng mga duty-free na produkto. Akala niya ay maaari na siyang mapromote sa posisyon ng team leader. Ngunit hindi inaasahan, ibinigay ng superior ang oportunidad sa bagong dating na mahilig magbola sa kanya. Kaya't parehong galit sina Daeul at Pyong Ihwa at naghanap kay Cheon Sarang para uminom upang gumaan ang loob. Inis din si Pyong Ihwa para kay Cheon Sarang. Sa loob ng dalawang magkasunod na taon, siya ang napili bilang pinakamahusay na empleyado. Ngunit bukod sa pagtanggap ng parangal, wala siyang natanggap na iba pang mga gantimpala. Nang marinig ang kanilang walang tigil na pagrereklamo tungkol sa malupit na pagtrato ng kanilang superior sa mga empleyado, kinabukasan, pagdating pa lang niya sa trabaho, si Guwon ay sinabihan ang kanyang sekretarya na mag-ayos ng isang marangya at pinakamagandang biyahe para sa pinakamahusay na empleyado ng grupo. Kaya't kaagad na nakatanggap sina Cheon Sarang at ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ng abiso tungkol sa isang marangyang biyahe bilang gantimpala mula sa kumpanya. Kinabukasan sa airport, naghanda rin si Guwon na sumama kina Cheon Sarang at sa kanyang mga kaibigan sa biyahe. Hindi inaasahan, paglingon niya, nakita niyang naroon din ang kanyang sekretarya sa airport. Nakita niyang maghahanda na ang sekretarya na batiin siya, kaya't kaagad na tumakbo si Guwon at tinakpan ang bibig nito. Dahil sa harap ng matalik na kaibigan ni Cheon Sarang, ginagamit niya ang pagkakakilanlan ng sekretarya. Sa sandaling ito, papalapit na rin sina Cheon Sarang at ang dalawa niyang kaibigan. Naghanda ang sekretarya na ipakilala ang sarili sa lahat. Kaya't mabilis na nagsalita si Guwon, inangkin ang pagkakakilanlan ng sekretarya at ipinakilala ang sekretarya sa lahat gamit ang kanyang sariling posisyon bilang pinuno. Pagkatapos nito, kinuha ng sekretarya ang isang maliit na bandila at pinangunahan ang lahat upang simulan ang kanilang biyahe. Ang mayamang tagapagmana, upang makaupo sa tabi ng kanyang empleyadong kasintahan, ay walang pag-aalinlangang ibinigay ang kanyang business class na upuan sa kanyang sekretarya. Ngunit sanay na si Guwon sa upuan sa business class at nang balak niyang i-recline ang upuan para maging komportable, kinutya siya ng matalik na kaibigan ni Cheon Sarang na nakaupo sa likuran niya. Ngunit anuman ang mangyari, hindi nito mapatay ang kasiyahan ni Guwon sa pag-upo sa tabi ni Cheon Sarang. Ang destinasyon ng kanilang biyahe ay Thailand. Nanatili sila sa isang luxury hotel na may private pool. Pagdating nila, hindi na sila nakapagpigil at tumalo na sa pool para maglaro ng splash. Habang ipinapakilala ni team leader Nu ang mga susunod na destinasyon sa kanilang itinerary sa Thailand, sina Guwon at Cheon Sarang naman ay lihim na nag-text sa isa't isa, nagpaplano na tumakas at mag-date nang sila lang kapag walang nakatingin. Ang unang stop sa itinerary ngayong araw ay ang pagtikim ng Vietnamese cuisine sa Thailand. Hindi interesado si Guwon sa street food, kaya't umorder lang siya ng isang basong beer. Ngunit pagkatapos tikman ni Cheon Sarang, patuloy niyang pinuri ang sarap nito at kumuha pa siya ng isang piraso para tikman ni Guwon. Pagkatapos nito, pumunta sila sa night market upang matikman pa ang iba't ibang lokal na pagkain ng Thailand at panoorin ang mga palabas ng mga tao sa kalsada. Samantala, lihim na nagtinginan sina Guwon at Cheon Sarang, puno ng pagmamahalan. Sa gabi, nang matulog na ang lahat, palihim na tumakas ang dalawa at nag-date ng lihim. Bumababa pa sila sa pool para maglaro ng basa at yakapang halik. Sa susunod na araw, pupunta ang grupo sa mga sikat na tourist spots sa Thailand. Galit na nagtanong si Guwon, bakit hindi nag-ayos si team leader Nu ng isang araw na libreng oras? Sa gabi, nag-ayos si team leader Nu ng isang cruise para sa lahat. Hinila ni Guwon si Cheon Sarang sa likuran, nagbabalak na tumakas at mag-date ng lihim kapag walang nakatingin.
nakatingin. Ngunit nang tumakbo sila ng hindi kalayuan, lumingon si Guwon at nakita niyang hindi si Cheon Sarang ang kanyang nahila, kundi si Team Leader Nu. Maaga sa ikatlong araw, nagising si Team Leader Nu at ang dalawang kaibigan ni Cheon Sarang at napansin nilang wala sina Guwon at Cheon Sarang. Agad silang tumakbo para hanapin ang dalawa at sa hindi inaasahan, nakita nila ang dalawa na naghahanda ng tumakas para mag-date ng lihim. Kaya't ang itinerary para sa ikatlong araw ay naging private date ni Guwon at Cheon Sarang. Dinala ni Guwon si Cheon Sarang para mag-tour sa mga sikat na tourist spots sa Thailand at dinala siya sa isang advance book na high-end na restaurant upang tamasahin ang isang masaganang Thai feast. Lalo pang naging malapit ang kanilang relasyon. Sa wakas, si Guwon ay isiniwalat din ang kanyang pagkakakilanlan kay Cheon Sarang. Sinabi niya sa kanya na sila ng kanyang ate ay magkapatid sa ama at siya ay anak ng kanyang ama sa pangalawang asawa. Ngunit mula pa noong bata pa siya, biglang umalis ang kanyang ina nang walang pasabi. Palaging gustong hanapin ni Guwon ang kanyang ina upang tanungin kung bakit siya umalis noon nang walang paalam. Ngunit gaano man niya hinahanap, wala siyang makitang bakas nito. Naniniwala ako na nandyan pa rin siya sa kung saan. Hanapin natin siya ng magkasama. Pagkatapos nito, dinala ni Guwon si Cheon Sarang sa isang mataas na gusali kung saan makikita ang buong tanawin ng lungsod sa gabi. Muli niyang ipinahayag ang kanyang taos-pusong pagmamahal sa kanya. Mahal kita, Cheon Sarang. Mahal din kita. Pagbalik nila, inayos ni Guwon ang mga upuan sa business class para sa lahat. Nalubos na ikinagulat ng dalawang matalik na kaibigan ni Cheon Sarang. Ngunit alam ni Cheon Sarang na lahat ng ginawa ni Guwon ay para sa kanya. Pagbalik sa South Korea, binisita ni Guwon ang lola ni Cheon Sarang. Binigyan siya ng mga regalo na binili niya sa Thailand at nagdala din ng maraming pakete ng healing patches para sa kanya. Sinabi rin niya na kung sakaling masaktan ang lola habang nagtatrabaho, magiging epektibo ang mga ito. Ngunit sinabi ng lola na sapat na ang isa o dalawang kahon at hindi na kailangan pang bumili ng ganoon karami. Sinabi ni Guwon na maaari niyang ibigay ang iba sa mga kapitbahay. Dahil noong nakaraan, nang mamili sila ng magkasama, binigyan siya ng mga kapitbahay ng maraming libreng pagkain at inumin. Hindi inaasahan ng lola na magiging ganoon kakonsiderado si Guwon. Ang kanyang paborito sa kanyang magiging apo sa tuhod ay agad na tumaas ng husto. Kinabukasan, ang ika-negatibo 100 taong anibersaryo ng hotel. Si Guwon ang ganap na responsable sa pag-organisa ng kaganapan. Sa simula, inanyayahan ng kapatid na babae ni Guwon ang isang mambabatas na magbigay ng talumpati. Ngunit inayos ni Guwon na ang mga veteranong empleyado ng hotel ang umakyat sa entablado. Inanyayahan pa niya ang anak ng isang dating supplier ng hotel na magsalita at hindi niya pinayagang umakyat sa entablado ang mambabatas. Bilang resulta, galit na umalis ang mambabatas sa seremonya bago pa man ito matapos. Gayunpaman, labis na naantig ang ama ni Guwon sa seremonya dahil ang anak ng supplier ay isang nakababatang henerasyon na nakilala niya noong namatay ang ama nito. At bumaba ang negosyo ng kanilang pamilya. Hindi na sila nagsusupply sa hotel at hindi na rin bumabalik dito. Labis na naantig ang ama ni Guwon na muling makita ang nakababatang henerasyon na ito. Sinabi pa niya na patuloy niyang aalagaan ang negosyo ng kanilang pamilya dahil sa mahihirap na panahon, tinulungan siya ng mga veteranong supplier. Bukod dito, inayos din ni Guwon na ang mga veteranong empleyado ng hotel ang magbigay ng talumpati. Ang isa ay isang matandang lalaki na nagtrabaho bilang doorman ng hotel sa loob ng 35 taon at ang isa naman ay isang tiyahin na nagtrabaho sa housekeeping department sa loob ng 15 taon. Inalay nila ang kanilang kabataan sa hotel at palagi itong itinuturing na kanilang tahanan. Pagkatapos ng seremonya, umuwi ang ama ni Guwon at natagpuan ang plano para sa hotel na isinulat ng ina ni Guwon na nagpaalala sa kanya ng mga karanasan at orihinal na layunin ng pinamamahalaan nila ang hotel ng magkasama. Nakatanggap si Guwon ng imbitasyon na pumunta sa bahay ni Cheon Sarang sa katapusan ng linggo. Nang wala ang kanyang matalik na kaibigan, naghanda siya ng isang masaganang hapunan para sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, uminom sila ng beer at nanood ng pelikula, tinatamasa ang isang nakaka-relax na oras na magkasama. Nang naubos na nila ang beer at akmang tatayo na sila para kumuha pa, biglang binuhat ni Guwon si Cheon Sarang. Nagsimula silang maghalikan ng may pagnanasa, ngunit biglang may bumagsak na bagay na ikinagulat nilang dalawa. Sa kanilang paglingon, nakita nila ang dalawang matatalik na kaibigan ni Sarang na tulala at nakatulala sa isang tabi, habang sinasaway ang isang babaeng staff na naglilingkod sa isang AV guest ng hotel. Hindi inaasahan na ang guest ay nagalit dahil sa patuloy na pag-ikot ng staff sa harap niya, kaya't diretsahan niya itong pinuna. Tinanong din niya ang isang manager ng hotel na nakatayo malapit doon kung paano nila sinasanay ang kanilang mga staff at sinabing paalisin na ito kung hindi ay hindi na siya babalik pa. Hindi inaasahan na para pakalmahin ang galit ng customer, tinawag ng manager ang isang malapit na manager at hiniling na palakasin ang pagsasanay para sa mga staff at sabay na tinanggal sa trabaho ang staff na nakasakit sa damdamin ng customer. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay lumitaw din ang nakababatang kapatid ng tagapamahala. Una, ipinakilala niya sa bisita na ang A department ng hotel ay nag-aalok ng serbisyo sa estilo ng Victorian. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ang kutsilyo at tinidor sa kamay ng
bisita sa mesa at dinampot ang napkin na itinapon sa sahig at ibinalik sa mesa. Tinuruan din niya ang customer na sa etika sa pagkain, hindi dapat ituro ang kutsilyo sa ibang tao. Bukod pa rito, ang pagtapon ng napkin sa sahig ay nangangahulugang pagdedeklara ng digmaan at pinayuhan niya ang lalaki na huwag basta-bastang itatapon ang napkin sa hapagkainan at kumilos ng naaayon sa kanyang katayuan. Ang kindaland ninyo ay talagang nakakainis. Paano mo ako magagawang mawala ng mukha? Mukhang ganito para lang protektahan ang isang ordinaryong empleyado. Tinanong siya ng kapatid ni Guwon, talaga bang gusto mo lang protektahan ang empleyado na iyon? Hindi ba't dati ay ginamit mo ang helicopter ng hotel para lang sa kanya? Nang umalis ang kanyang kapatid, agad na kinausap ni Guwon si Sarang na muntik nang matanggal sa trabaho. Nang umalis din si Guwon, inakala ni Sarang na sisihin siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa kahihiyan sa kanilang EA department. Ngunit, hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ng kanyang mga kasamahan at inimbitahan pa siyang maghapunan pagkatapos ng trabaho. Nang makarating siya sa tagpuan kasama ang kanyang mga kasamahan, nalaman ni Sarang na sa simula, lahat sila ay nainis sa kanya dahil sa kanyang paglipat direkta sa SAE department. Ngunit matapos silang makipag-ugnayan, kinilala nila ang kakayahan ni Sarang. Ngayon, tunay na nila siyang tinanggap bilang miyembro ng departamento. Matapos ang pagtitipon, isa-isang umuwi ang lahat. Sa oras na ito, malakas ang ulan at naghanda si Sarang na umuwi sa gitna ng ulan nang bigla niyang makita si Guwon na may dalang payong papunta sa kanya. Lumalabas na alam ni Guwon na nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga kasamahan, kaya naghintay siya sa labas para ihatid si Sarang pauwi. Nang maihatid ni Guwon si Sarang sa kanyang bahay at naghahanda na siyang magpalit ng damit, ang resulta ay nang makita ni Sarang ang dibdib na nakalantad sa ilalim ng bukas na shirt ni Guwon, nahiya siya at namula at tumalikod. Sa sandaling nahihiyang tumalikod si Sarang, nakita rin ito ni Guwon kaya lumapit siya kay Sarang. Sa gitna ng mataas na emosyon, niyakap niya si Sarang at nagsimulang halikan. Kinaumagahan, inimbitahan ni Sarang si Guwon sa beach at ibinigay sa kanya ang larawan ng isang babae. Sinabi niya kay Guwon, may isang senior na nagngangalang Kim Ok na nagtatrabaho sa linen room. Matandang kaibigan siya ng iyong ina at ibinigay niya ito sa akin. Pinuri niya ang iyong ina na matapang at maganda at isang napakabuting tao. Lumalabas na mula nang sabihin ni Guwon kay Sarang na nawala ang kanyang ina noong bata pa siya. Patuloy na hinahanap ni Sarang ang hotel manager para imbestigahan ang kinaroroonan ng ina nito. Nakaranas din siya ng sakit ng pagkawala ng kanyang ina, kaya ayaw niyang mangyari ito kay Guwon. Napagsisisi tulad niya, kinabukasan, nakatanggap si Guwon ng abiso mula sa department director na muli siyang na-promote sa pangunahing departamento ng hotel. Ang grupong iyon ay dalubhasa sa paghahatid ng mga serbisyo para sa mga corporate at front desk na gawain ng chairman. Ngunit pagsapit ng hapon, nang magsilbi siya sa isang customer para sa chairman, nakita niya si Guwon doon. Narinig din niya ang ama ni Guwon na nagsasabing gusto niyang mag-organisa ng kasal para sa anak at sa babaeng nakaupo sa tabi nito sa lalong madaling panahon. Agad na nilapitan ni Guwon si Sarang para pigilan siyang pulutin ang basag sa sahig at tinanong pa kung nasugatan ba siya. Nang makita ito, agad na hiniling ng katabing manager kay Sarang na umalis muna. Pagkatapos, inayos siyang maglingkod kay Joe, ang pamangkin ni Guwon, sa ikalawang palapag. Pagkaalis ni Sarang, si Guwon, tumingin si Guwon sa kanyang ama at sa babaeng nakaupo sa tabi niya at sinabing mayroon na siyang kasintahan kaya hindi niya maaaring pakasalan si Yuri. Gayunpaman, mapagbigay na sinabi ng babae, "Honey, kung gusto mo, mag-enjoy ka lang sa pakikipag-date at pagkatapos ay tapusin mo ng malinis. Magpapakasal pa rin naman tayo." Nang makita ang kanilang pagmamatigas, naghanap na lang si Guwon ng dahilan para umalis. Kinaumagahan, pagdating niya sa trabaho, nagmadali siyang hanapin si Sarang para magpaliwanag, ngunit tinrato lang siya ni Sarang na parang isang customer at hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sa sandaling iyon, dumating si Yuri kaya kinailangan ni Guwon na maghintay hanggang matapos ang trabaho ni Sarang para makausap siya. Ngunit, muli niyang idiniin kay Yuri na mayroon na siyang gusto kaya hindi niya ito maaaring pakasalan. Pagkatapos ng trabaho, si Guwon pumunta sa parehong restaurant kung saan sila kumain ni Sarang. Hindi nagtagal ay dumating si Sarang. Nag-usap ang dalawa para maresolba ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pinanood ang galing ng chef sa pagluluto. Kinabukasan, magkasamang nag-ulat si Guwon at ang kanyang kapatid na babae sa kanilang ama tungkol sa mga plano sa pagpapatakbo ng hotel. Sinabi ng kapatid na babae ni Guwon na para ma-optimize ang kita ng hotel, kailangan nilang bawasan ang mga gasto sa paggawa at kontrolin ang kapital. Batay sa mga pagtatantya, pagkatapos ilapat ang planong ito, magkakaroon sila ng karagdagang kita na 1.0 bilyong won bawat taon. Pagkatapos, si Guwon naman ang naglahad ng kanyang plano. Pagkasabi niya, nagulat ang kanyang ama dahil ang planong ipinakita niya ay maaaring magdala ng kita na 1.0 beses na mas malaki kaysa sa kanyang kapatid na babae na umaabot sa 100 bilyong won. Ngunit ang paraan niya upang makalikha ng kita ay hindi sa pamamagitan ng pagbabawas ng empleyado o pagkontrol ng kapital, kundi sa paggamit ng kanyang naunang plano para sa ika-negatibo 100 anibersaryo ng hotel upang bumuo ng isang imahe na nakasentro sa mga empleyado. Nakipagnegosasyon din siya para sa isang franchise plan sa ilang high-end na hotel sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, hindi lamang ito magdaragdag ng kita para sa hotel,
kundi gagawin din nitong kilala ang pangalan ng King Hotel sa buong mundo. Ang kanyang plano ay tumama sa sensitibong bahagi ng puso ng kanyang ama dahil dati ay ambisyon din niyang gawing sikat ang King Hotel sa buong mundo. Matapos marinig ang mungkahi ng kanyang anak, nagpasya ang kanyang ama na si Guwon ang maging pinuno. Mula sa susunod na buwan, ikaw na ang magiging presidente ng hotel. Ikaw ang mangunguna para maging pinakamahusay na hotel sa buong mundo ang King Hotel. Kaya mo ba? Opo, kaya ko. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Sarang si Guwon sa kanyang bahay para maghapunan bilang pagdiriwang. Pagkatapos kumain, nag-usap sila at naghalikan ng buong pagmamahal. Hindi nila alam na lihim na kinuhanan ng litrato ang kanilang ginagawa. Pagkatapos may pahayag sa publiko ang relasyon ng young master at ng babaeng empleyado, ipinadala ng presidente ang babaeng empleyado para magtrabaho sa isang hotel sa labas ng lungsod. Nang malaman ito ni Guwon pagka-uwi niya, nagmadali siyang hanapin si Sarang. Kahit hiniling ni Guwon kay Sarang na bumalik sa kanya, nagpasya pa rin si Sarang na tapusin muna ang kanyang kasalukuyang trabaho. Kaya si Guwon, sinamahan niya si Sarang sa hotel upang tulungan siyang matapos ang kanyang trabaho. Pagkatapos ng kanilang gawain, umupo sila at nag-usap habang umiinom ng kape. Sinabi ni Guwon kay Sarang ang tungkol sa kanyang pakikipagkita sa kanyang ina. Akala niya matagal na siyang iniwan ng kanyang ina at ayaw na niya itong makita. Ngunit nang makita niya ito, napagtanto niyang hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang ina. Muli siyang humingi ng paumanhin kay Sarang dahil sa kanyang pagkakamali kaya napunta siya sa hotel na iyon para magtrabaho. Umaasa siya na bukas, sasama si Sarang sa kanya pabalik sa Seoul. Ngunit sinabi ni Sarang na narinig niya na ang hotel ay posibleng ibenta sa ibang tao at ayaw niyang iwanan ang kanyang mga kasamahan na nagsisikap na panatilihin ang hotel sa panahong ito. Kinabukasan, dinala ni Sarang si Guwon sa paligid ng hotel. May isang magandang tanawin sa likod ng hotel. Mayroon ding ilang restaurant sa malapit na binuksan ng mga matatandang babae na nakatira doon. Napakasarap ng kanilang luto at napakabait ng mga tao doon. Hindi pa matagal si Sarang sa lugar, ngunit naging malapit na siya sa kanila. Pagkatapos ng isang araw na paglilibot kasama si Sarang, umupo si Guwon ng mag-isa para gumawa ng plano sa pagpapatakbo ng hotel. Kinabukasan, nang makipagkita siya sa kinatawan ng hotel na ito, diretsahan niyang sinabi sa kanila na hindi na nila kailangang maghanap pa ng taong kakausapin para sa paglilipat ng hotel dahil nagpasya siyang bilhin ang lugar mismo. Binabati kita sa matagumpay na pagbebenta. Kung tapos na ang lahat, maaari ka nang umalis. Matapos maresolba ang issue sa pagbili ng hotel, sinamahan ni Sarang si Guwon pabalik sa headquarters. Sa kasamaang palad, pagdating ni Sarang sa trabaho, nakasalubong niya ang ama ni Guwon na dumadaan. Lumalabas na dumating ang ama ni Guwon sa hotel para makipagkita sa kanyang anak na kakaupo lang bilang presidente ng hotel. Una, tinanong niya ang tungkol sa pagbili ng hotel sa labas ng lungsod. Sinabi ni Guwon na para maging matagumpay ang pagbubukas ng mga hotel sa ibang bansa, dapat magkaroon muna ng matibay na pundasyon ang mga hotel sa bansa. Walang komento ang kanyang ama tungkol dito. Sinabi lang na gawin lang niya ang gusto niya at hindi na siya makikialam sa ibang bagay. Pagkatapos maayos ang isyung ito, pumunta si Guwon sa isang tindahan ng alahas at pumili ng pinakamaganda at pinakamaringgan na singsing. Dahil nagpasya siyang mag-propose kay Sarang, isang araw ay dinala niya si Sarang sa restaurant kung saan sila unang nagkita. Naghanda din siya ng drone para lumikha ng isang romantikong atmosfera. Ngunit nang ihahatid na ng drone ang singsing at magpo-propose na si Guwon kay Sarang, sinabi ni Sarang, gusto ko nang umalis. Ngunit ang ibig niyang sabihin ay hindi siya gustong makipaghiwalay, kundi gusto niyang mag-resign at magtayo ng sarili niyang hotel. Sa simula, inakala ni Guwon na gusto niyang makipaghiwalay, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos niyang marinig ang paliwanag ni Sarang, agad niyang sinuportahan ang kanyang minamahal at pinaalalahanan siya na kung may anumang problema sa kanyang pagtatatag ng negosyo, sabihin niya muna sa kanya. Kinabukasan, inimbitahan ni Sarang ang ama ni Guwon sa hotel para kumain kasama niya. Una, para formal na mag-resign. Pangalawa, para ipaalam sa kanya na pagkatapos ng kanilang paghihiwalay ni Guwon, napagtanto niya kung gaano niya ito kamahal. Kaya sa hinaharap, anuman ang mangyari, hindi niya ito iiwan. Hindi inaasahan ni Sarang na pagkatapos ng pagkikita, hindi natutol ang ama ni Guwon sa kanilang relasyon, kundi humingi pa ito ng paumanhin sa paghihiwalay sa kanila noon. Matapos magpaalam sa kanyang mga kasamahan, kinuha ni Sarang ang kanyang mga gamit at pumunta sa bus station para sumakay ng bus pauwi. Hindi niya inaasahan na may isang limousine na biglang huminto sa harap niya. Pagkatapos, bumaba si Guwon mula sa kotse at binigyan siya ng isang baukwet ng bulaklak at isang peres ng sapatos. Ang kanyang biglaang pagdating ay para ihatid ang isang mahusay na empleyado. Pangalawa, para batiin siya na mas magiging matagumpay siya sa hinaharap. Pagkatapos mag-resign, naghanap si Sarang ng angkop na lugar online. Pagkatapos ng maraming pagsisikap at negosasyon, sa wakas ay nabili niya ang isang bahay sa tabi ng beach. Ginawa niya ang bahay na isang marangyang kubit hotel. Sa gabi na natapos ang hotel, nagbigay si Guwon ng hardy ng bulaklak para sa bagong hotel niya. Nang maghahanda na si Guwon na umuwi, sinabi ni Sarang na gabi na kaya manatili na lang siya doon. Kaya, pina-level up ng dalawa ang kanilang relasyon bago ang opening ng hotel. Pagkatapos noon, halos araw-araw ay bumibisita siya kay Sarang sa Cubit Hotel. Araw-araw, sinasabi ni Sarang kay Guwon na hindi na kailangang dumalaw ng madalas dahil kailangan pa niyang asikasuhin ang mga gawain sa King Hotel. Upang panatag ang loob ni Guwon, sinabi ni Sarang na maghahanap
siya ng makakatulong. Gayunpaman, ilang tao na ang kanyang in-interview, ngunit wala pa rin siyang mahanap na akma. Isang araw, sa wakas ay may dumating na lalaking akma sa mga kinakailangan ni Sarang, at iyon ay si Guwon, ang kanyang kasintahan. Hindi lang siya nag-apply, kundi nag-propose pa siya sa kanya. Siyempre, masayang pumayag si Sarang. Ilang araw pagkatapos, sa function hall ng King Hotel, nagdao sila ng isang marangyang kasalan. Dumalo rin ang ina ni Guwon sa araw ng kasal. Ang mag-asawa ay pumasok sa isang masayang buhay mag-asawa, sa gitna ng pagpapala ng pamilya at mga kaibigan. Gusto mo bang sumama sa akin? Kahit saan, dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood ng pelikula. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment sa ibaba.